Bumida na naman ang aktres na si Catherine Bernardo nang gawaran siya ng karangalan bilang Outstanding Asian Star sa 2023 Seoul International Drama Awards or SDA. Noong May 22, 2023, unang inanunsyo ng SDA ang pagkabilang ni Catherine sa mga nominado sa kategoryang Outstanding Asian Star in the Philippines. At nitong nakaraang taon naman, inuwi ni Bel Mariano ang kaparehong award. Itinatag ang SDA noong 2006 at ito umano ang tanging international drama festival sa South Korea na nagtatampok ng mga drama trends sa mundo. Sa speech ng aktres, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mga fans at sa buong cast ng Too Good to Be True. Sa ibinahagi ng TV Patrol nitong Webes ng gabi ay isa sa dahilan kaya niya tinanggap ang projects at dahil maganda ang storyline at pinasalamatan ng aktres ang mga fans at mga kasamahan niya sa Too Good to Be True. This project made me appreciate our nurses and health workers, so it was really more than just another TV show for me. And to my fans in the Philippines, this is for you. You guys are gem and I appreciate each and every one of you, saad ni Catherine. Nang mabasa raw ng aktres ang storyline ng TV series nila ni Daniel Padilla ay na-inlove daw ito agad. Nakatunggali niya sa kategoryang ito ang kanyang real and real life boyfriend na si Daniel Padilla at kapuso stars na sina Barbie Forteza, Julian San Jose at Dennis Trillo. Ang pagkabanalo ni Catherine ay base sa dami ng nakuha niyang fan votes sa Idol Chant app mula nang mabukas ito noong June 15 hanggang July 14, 2023. Si Catherine ang pangalawang Filipino actress na nagwagi sa SDA matapos tanghaling Philippine winner sa Outstanding Asian Star 2022 ang kapwa niyang kapamilya star na si Bel Mariano. Talaga namang tuloy-tuloy ang blessing ni Catherine Bernardo sa industriya at dahil may nakalinyang 3 pelikula na kabibilangan ng aktres ngayong taon. Maituturing na birthday gift para kay kapamilya star Catherine Bernardo ang 3 pelikula ang gagawin niya sa Star Cinema at subsidiary nitong Black Sheep Productions ngayong taon. Ang unang pelikula ay sa ilalim ng Star Cinema at makakasama nito ang international award-winning actress na si Dolly De Leon na may pamagat na A Very Good Girl. Pangalawa naman, reunion movie nila ng award-winning director na si Olivia Inang Lamasan na Elena 1944. Na sinasabing action drama ang tema at tungkol sa comfort women noong Japanese invasion sa Pilipinas. Ang pangatlo naman ay pelikula nila ng real at real boyfriend si Daniel Padilla sa direksyon ni Cathy Garcia Molina na may working title na After Forever. Masayang-masaya ang mga tagahanga ni Catherine sa mga panibagong blessing ng kanilang idolo na tanging natitira na lamang sa 3 frontline love teams ng ABS-CBN. Nabuwag na ang Jayden ni na James Reid at Nadine Lustre, gayon din ang Liska ni na Liza Soberano at Enrique Hill, at ang nananatiling matatag na lang ay ang Katniel. Pero eventually raw, susubukan ng ABS-CBN na i-level up individually sina Catherine at Daniel at baka posibleng ipareha sila sa iba. Bukang hindi matanggap ng supporters ni Liza Soberano na nakatanggap ng award si Catherine Bernardo bilang Outstanding Asian Star sa 2023 Seoul International Drama Awards para sa TV series na Too Good to Be True. Napakinggan naman namin ang pahayag ni Nanay Christy Fermin sa programang Christy Ferminute sa Radyo 5 92.3 True FM kasama si Romel Chica. Opinyon ng CFM host, parang hindi kakampi ni Liza Soberano ang panahon. Sa pagkabigo niya sa Hollywood, sinabi niya ang bagong Hollywood sa kanya ay South Korea. Paano ito katatanggap lang ng award ni Catherine Bernardo bilang Outstanding Asian Star para sa serye nila ni Daniel Padilla na Too Good to Be True?